At sa gitna ng serye ng oil price hike at pagtaas ng pamasahe, sumugod ang ilang militanteng grupo sa Kamara para ipanawagan ang 125 peso legislated wage hike. Saksi si Maki Pulido. Gigil na nangalampag ang mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 sa Batasan Pambansa. Bakasyon na kasi uli bukas ang mga kongresista pero hindi pa rin umuusad ang mahigit isang dekada ng panukalang pagsasabatas sa 125 peso across the board wage hike. Patuloy naman na ina-atake ang kabuhayan ng manggagawat sambayanan. Ayon kay House Committee on Labor Chairman Representative Emil Ong, sakali mang may habol bago ang 2013 elections, baka raw sa pinakamahihirap na probinsya lang ito maipatupad at mas mababa na ang dagdag sahod sa ibang lugar. In Metro Manila, I would agree na yung 125 above the board increase could really come up with something like 500 plus na dito. Pero sa probinsya, considering na 200 plus pa lang ang minimum wage, 125 is nothing. Tinutulan na rin ito ng Malacanang. While lahat po tayo gusto po natin ng aumento sa sahod, ang mangyayari po ay imbis ho makatulong tayo dun sa nakakarami, ay baka marami pa hong mawalan ng trabaho. Pero ayon sa Ibon Foundation, isang independent research group, kakayanin naman daw ang 125 peso wage hike kung papayag ang mga negosyanteng mabawasan ng konti ang kanilang tubo, na ayon sa National Statistics Office ay umabot daw sa 1.6 trillion pesos noong 2009. May matitira pa silang tubo na 1.4 trillion. At sa aking pag-aaral, lumalabas, 12% cut lamang sa profits ang mawawala sa mga establishments na yon. Yung nagiging panakot na hindi kaya absorb ng mga kumpanya, hindi yan supported by the evidence. Pero para sa minimum wage earner na si Jessica Ramos, ang itinutulak na aumento hindi raw sapat para kahit papano'y pagpahingahin ang kanyang bulsa. Ang Meralco pa lang po, di ba magkano na po yung Meralco? Halos 2,000 na po sa isang buwan. Tapos yung tubig pa po, mga 500. Tapos iba pa po yung budget sa araw-araw sa bahay. May hiwalay ring petisyon na 90 peso minimum wage hike ang TUCP sa Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.